Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangalawang linggo ng pangkaraniwan na panahon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil Siya ay nabuhay kaisa natin. Ang tanong ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo, hindi lang sa Kanya mga alagad at apostol, kundi sa ating lahat. Ano ba ang hinahanap niyo? What do you seek? What do you search for in your life? Napakarami sa atin, ang unang-unang hinahanap, pera. Masama ba ito? Hindi. Pero merong mga bagay na hindi mabibigyan ng solusyon ng pera. Ang mga iba naghahanap ng pagmamahal. Merong mga iba naghahanap mabilis na kagalingan. Merong iba naghahanap ng kapayapaan. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay makikita natin sa Diyos. Kaya naman sundan natin ang halimbawa ng mga apostol, si San Andres, San Pedro, na una nilang hinanap ang Mesiyas, ang manunubos, ang ating Diyos, si Jesus. Dahil pag Siya ang ating nakita at nasumpungan, wala na tayong ibang hahanapin pa. Sana maunawaan natin ito at maitanim natin sa ating isip at puso para mamunga ang kabanalan sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan hindi ang Diyos ang ating inuna at hinanap, kaya naman tayo'y napasama at napariwara. Hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hayin at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiyapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiyapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Natagpuan ang Mesiyas ng kanyang naghahanap. Siya'y pag-ibig na matapat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan. At kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila sa kanya tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira? Rabay, ang kahulugan ng salita na ito ay guro. Halika kayo at tignan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Noong magka-ikaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niya at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Cephas. Ang katumbas ng ngalan na ito ay Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat palagi sa inyong mga sumusubaybay sa atin sa online, dito sa ating mga misa. At maraming salamat din po sa ating mga bisita na kahit na napakalayo ng kanilang mga pinanggalingan, sila po ay nag-e-effort para makisalo sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Paano po ba natin dapat unawain ang buhay natin? Alam ko marami sa inyo nalilito dahil sa mga problema. Alam ko din po marami sa inyo ang naliligaw. Marami po ang nawawala at marami din ang nagwawala. Ano ba ang buhay na ito? Para mas maunawaan niyo po ang buhay na ito, itong tandaan niyo. Ang buhay ng tao ay parang sasakyan. Ang sasakyan may katawan. Ito po yung physical na katawan din natin.
kailangan alagaan mo yung katawan ng sasakyan para umandar ng mabuti. Amen? Pag pinabayaan mo yung sasakyan, kahit na anong gawin mo dyan, hindi aandar. At ganyan din po sa buhay na ito. Pabayaan mong katawan mo, magkakasakit ka, hindi mo magagawa yung iyong mga responsibilidad at obligasyon. Amen? Pero sa loob ng sasakyan, meron dapat nagmamaneho. Amen? Dahil kung walang magmamaneho, hindi rin po gagana, aandar ang sasakyan. Amen? Pero meron dapat nakasakay doon sa sasakyan. There is the passenger. Yung nagmamaneho sa buhay na ito, sino? Yun yung tanong. Ang isip nating mga tao. At sino naman ang pasahero? Yan po yung ating kaluluwa. Minsan, ang isip ng tao, siyang nagdidikta sa katawan at ng kaluluwa. Di po ba? Pero madalas, hindi tama lahat ng ating naiisip. Nagmamarunong madalas ang ating isip. Tandaan niyo po yan, hindi dahil iyong naisip, tama na. Ano ang pinakatama? Yung sinasabi ng iyong kaluluwa. Kaya napakahalaga na araw-araw that we should be soul-searching ourselves. Para saan ang ating pananalangin? Hindi lang para makipag-isa, makiugnay sa Diyos. Pero pag tayo ay nagdarasal, kailangan nating makinig sa ano ba ang sinasabi ng ating espiritu. Dahil ang ating mga espiritu ay parte ng espiritu ng Diyos. Hindi ka magkakamali pag nakikinig ka sa iyong espiritu. Amen? Pero dalawa pa pong mahalagang detalye. Dalawang mahalagang katotohanan na kailangan nyo din pong maunawaan at maintindihan. Ano po yon? Una, kailangan mong matandaan, ang sasakyan mo sa buhay na ito ay hindi sa'yo. Pinahiram lang yan sa Diyos. Amen? Kaya nga, pag nasisira ang buhay mo, anong kailangan mong gawin? Ibalik mo dun sa may-ari para hindi ka mahirapan. Kailangan mong patulong ito, pagawa ito sa may nagmamay-ari. Sino pong nagmamay-ari ng buhay na ito kung hindi ang Diyos? Pero pangalawa, kung tayo ay nabubuhay dito sa mundo, kung tayo naglalakbay, mahalaga na alam natin kung saan tayo dapat papunta. Dahil kung hindi mo alam ang iyong paroroonan, kung hindi mo alam ang iyong destination, ano pong mangyayari sa inyo? Masasayang lang ang iyong buhay, masasayang lang ang iyong lakas. Ano pong mangyayari sa sasakyan kung umaandar ito, pero ito po ay walang pupuntahan? Mauubos lang po ang kanyang gas, masisira lang ang sasakyan. Yan yung dahilan bakit yung iba sa atin sira ang buhay. Kasi basta't lang sila buhay, humihinga, umiiral, pero hindi nila alam saan ba ang kanilang pupuntahan, saan ba ang kanilang paroroonan. A lot of us are confused of our destination. Kaya napakahalaga po ng tanong ng ating Panginoon ngayon sa atin. Ano ba ang inyong hinahanap? What are you searching for? Are you really clear for the things that you want in your life? Do you know where you are going? At yan bang iyong hinahanap, tunay bang makakabuti sa iyo? Yang bang iyong hinahanap, tunay bang makakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos? Baka makalimutan po natin na tayo pong mga Katoliko at Kristiyano, isa lang ang dapat nating palaging hinahanap. Ano po? Ang maging banal. Palaging priority natin pera. Palaging priority po natin health. Palaging priority po natin relationship. Pero sa totoo po, ang number one dapat hinahanap natin ay ang maging banal. Ibig sabihin, ang maging malapit sa Diyos, ang magkaroon ng buhay kasama ang Diyos. Now the question is, how can we be more holy? Ito po, kailangan meron tayong tatlong palaging hinahanap sa ating buhay. Daily, you should search for these three things so that your life can become more holy and happy. Ano po yung tatlong bagay na ito? Number one, always search in your life to be inspired. Seek to be inspired always, daily. Alam niyo po, ayon sa mga doktor ngayon,
ang isip ng tao, ang utak daw ng tao, nagiging healthy. Paano? Kung inspired ka. Alam na po natin na kung kakain ka ng mabuti, ng healthy, kung ikaw ay mag-e-exercise, kung iiwas ka sa stress, magiging healthy ang iyong pag-iisip, ang iyong utak. Pero yan po yung bago nilang nadiskubre. Pag nai-inspire daw ang isang tao, lumalawak yung kanyang kaisipan. Gumagaan ang kanyang nararamdaman sa kanyang ulo. Nagiging healthy daw po yung ating mga brains, yung ating mga utak. Pag meron kang natutuklasan na nakakapag-inspire, nakakamotivate, nakakapagbigay sa iyong kaisipan. So napakahalaga po niyan, mga kapatid. Na wag natin bigyan ng pansin palagi ang ating mga problema, ang ating mga stress, ang ating mga pagsubok, araw-araw. Kasi pag yan ang iyong iniisip, mahihilo ka. Hindi po ba? Hayaan mo yung mga problema mo dahil aalis din yan. Walang magandang maitutulong ang iyong pag-iisip sa problema. Amen? Pero pag inspired ka, makikita mo na magiging mas klaro ang iyong pag-iisip, mas humahaba ang iyong buhay pag inspired ang iyong mga nakikita. Kaya magandang itanong po natin sa ating sarili, pagkagising ko, ano bang unang hinahanap ko? Yung aking cellphone, yung aking asawa, paano ako makakabayad ng utang? Does these things inspire you? If the things in your life do not inspire you, then leave because they are not helping you. If the things in your life depresses you, then leave because it will not extend your life. Isa po sa palaging makakapagbigay ng inspirasyon sa atin, ang salita ng Diyos. So umagang-umaga pa lang, the first thing that you should seek is the Word of God. Gusto mo din maging inspired araw-araw? Anong kailangan mong gawin? Magpasalamat ka. Be grateful even for small things, for simple things in your life. Amen? At ano po ang inspirasyon? Saan manggagaling din ang inspirasyon ng ating buhay? Sa Banal na Espiritu. Kaya isa pong magandang dasal po yan araw-araw. Come, Holy Spirit. Pag nasa iyo ang Banal na Espiritu, may problema ka, tutulungan ka niya na magkaroon ng sagot sa iyong problema. Amen? That is the first. Seek to be inspired always, daily. Pangalawa, seek to understand, not to be right all the time. Napakarami po mga nagme-message sa akin, nagtatanong, Father, ano po yung masasabi nyo tungkol dun sa 299 engagement ring? Alam nyo po ba yon? Yung issue na yon? Doon po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung kwento. Meron pong isang babae, si Ate Girl, nag-post po sa Facebook, sa TikTok, sa social media. Nagtatanong sa mga tao, na kung tama ba yung kanyang nararamdaman kasi nalulungkot siya. Nag-engage daw po yung kanyang boyfriend. 8 years na po sila. Pero nung binigay yung sing-sing, na curious itong babae, hinanap po siya Shopee. Doon niya nalaman yung halaga ng kanyang sing-sing. 299 pesos lang daw po ito. At sabi niya, yun lang ba yung halaga ko sa aking boyfriend? Kung talagang mahal ako, dapat ibibili ako ng mas mahal na sing-sing. Tama ba itong aking nararamdaman? So nagtatanong po, opinion sa mga tao. Ako po, hindi ako agad sumagot. Kasi gusto ko pong malaman yung side ng lalaki. Ito po, nag-post din po yung lalaki, yung kanyang fiancé. At sabi niya, nahihirapan po siya sa kanyang buhay dahil breadwinner siya, nag-struggle din siya sa kanyang buhay dahil marami din siyang responsibilidad. Kahit na 299 lang yung sing-sing na yon, walang katumbas yung pagmamahal na binigay niya dun sa babae for the last 8 years. Yun po yung tanong nila. Sino po yung tama dun sa dalawa? Yung babae o yung lalaki? Ano daw po ang magandang gawin ng dalawa? Ano po ang sagot ko? Ayoko pong sumagot. No comment po ako. Kasi sa totoo, hindi pa rin po natin alam yung kwento ng bawat isa kahit na meron po silang sinulat. Kasi pag nagbigay ka ng sagot ng iyong opinion, naghuhusga ka na. Tingnan niyo po yung nangyari dito sa dalawa. Nagkahiwalay na po sila kasi ang dami po mga tao na sumasawsaw sa issue. Ang dami po mga tao nagbibigay ng kanilang opinion.
Wala naman pong masama sa pagbibigay ng opinyon, pero minsan, mas maganda na umunawa muna bago ka magsalita at maghusga, magbigay ng sarili mong opinyon. Napakarami po kasi sa atin, gusto lang maiparinig, maipakita na tama tayo. Hindi po ba? Yan po yung pride natin eh. Gusto natin tayo yung tama, gusto natin tayo yung naririnig, pero may nakakalimutan po tayo. May mas mahalaga pa. Ano po ang mas importante? Yung umunawa ka. Ang sabi nga, huwag kang maghahanap ng tao na maiintindihan ka. Ang hanapin mo, yung tao na kahit na hindi ka naiintindihan, hindi ka niya iiwan. Amen? Because not all of the time, we will understand people. But what is important is that we are faithful to people. Nakakasakit po sa ibang tao pag tayo agad naguhusga. Nakakasakit po sa ibang tao pag agad tayong nagsasalita, gumagawa tayo ng sarili nating opinyon sa kanila. Kamukha na lang po kamakailan. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo din po, kababayan natin. Nag-host sa Golden Globes si Jokoy. Napakarami din po mga negative reviews. Mismong sa mga ibang kababayan natin, denounce siya. Pangit daw po yung kanyang ginawa. Hindi daw po siya magaling. Kulelat daw po siya doon sa kanyang pag-hosting. Pero kung uunawain mo yung tao, binigyan lang daw po siya ng 10 days para mag-prepare doon po sa kanyang hosting. Isipin niyo po yun, 10 araw lang pagkatapos yung mga makakaharap mo, mga big shot, Hollywood stars, mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo. Pero naglakas siya ng loob. Hindi po siya sumuko. Hindi po siya umurong. Pero tingnan niyo po yung mga mismong mga ibang kababayan natin. Sila pa yung unang naghuhusga. Sila pa yung unang nangungutya, nanlalait sa kanya. Nakakalungkot po ito. Di po ba? Kung gusto mong maging banal, kung gusto mong maging mabuti, unahin mong mag-unawa sa iba bago ka maghusga. Kung gusto mong maging banal at mabuti, unahin mong makinig bago ka magsalita. Yan po yung kailangan ng ating mundo. Yan yung kailangan ng ating buhay. Hindi po ba? Kayo po mga mag-asawa, tanungin ko po, bakit kayo nag-aaway? Kasi nauuna pa yung inyong pagsasalita, yung inyong paghuhusga sa ginagawa ng iyong asawa kesa sa inyong pakikinig, kesa sa inyong pag-unawa. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging masaya ang iyong buhay? Gusto po ba natin na maging payapa ang ating mundo? This is the second thing that we should seek and search always. Seek first to understand before you judge. Seek first to listen before you talk. Yan po yung pangalawang daan sa kabanalan. Third and last, seek to be with God always. Sikapin natin, hanapin natin na palaging manatili kasama, kaugnay ng Diyos. Alam ko po mahalaga na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito. Hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung hindi mo alam ang kagustuhan ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba? You cannot do the will of God if you do not know the will of God. At paano mo malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Makisama ka muna sa Kanya. Mamuhay ka muna kasama ng Diyos. Kilalanin mo muna ang Diyos. Kaya nga po, tignan nyo sa ating ebanghelyo. Sinikap ni San Andres na puntahan, lapitan, saan nakatira ang Panginoon? At sabi ni Jesus, come and see. Pumasok siya doon sa kanyang bahay, nanatili siya doon sa kanyang tahanan na maghapon. Mas mahalaga po, unang-una, yung ating relasyon sa Diyos bago natin gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tingnan niyo po, isa din pong problema yan ng napakaraming relasyon natin. Hindi ibig sabihin ikaw ay nagtatrabaho na mahal mo na ang iyong pamilya. Amen? Hindi naman pera lang ang kailangan ng iyong pamilya, ng iyong asawa. Hindi po ba? Ano talagang kailangan nila? Hindi mo malalaman yan kung hindi ka mananatili sa kanila. Where do you spend most of your time? Puro trabaho? Gaano katagal yung oras at panahon na nandun ka, sama-sama kayo? Napakarami po sa atin, naghahanap po ng kayamanan. Wala pong masama dito. Pero bakit naghahanap ng kayamanan? Gusto lang ma-impress yung ibang tao. Di po ba? Marami po sa atin dyan. Gustong magkaroon ng pera para magyabang. Tandaan niyo po ito, that jewelry only impresses poor people.
beautiful shoes only impresses poor people. A beautiful car only impresses poor people. A big house only impresses poor people. An expensive tablet, gadget, only impresses poor people. Pero pagkayaman-yaman mo man, malayo na ang iyong narating sa buhay. You may impress people, but you will never impress God. Amen? Maaaring mapapabilib mo ang mga mahihirap, ang mga ibang tao, mga taong nakababa sa iyo, sa pamamagitan ng iyong kayamanan, sa pamamagitan ng iyong mga narating sa buhay. Pero tandaan niyo po, hindi sa pamamagitan ng kayamanan natin mapapabilib ang Diyos. How do you impress God? First, by loving Him. Second, by loving who He loves. Other people, most especially the poor. Ang pinakamahalaga na dapat hanapin natin at bigyan ng pansin, nagiging masaya ba ang Diyos sa aking ginagawa? Aanuhin mo yung bilib ang ibang tao sa iyo sa buhay na ito. Pag natapos na ang buhay na ito, sino makakaharap natin kung hindi ang Diyos? Maaaring sa buhay na ito, nakangiti ang ibang tao sa iyo, inggit na inggit sa iyo. Pero pag natapos ng iyong buhay, pag nakaharap mo na ang Diyos, makikita mong mukha niya nakasimangot sa iyo. Anong ibig sabihin? Makakapasok ka pa ba sa langit dahil sa iyong mga ginawa? Mga kapatid, the most important thing to do is to be with God. Do you want God to be impressed with you? Then start to have a good, loving relationship with Him and to the people that God loves. Hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung wala kang ugnayan at relasyon sa Diyos. Huwag mo lang hanapin yung iyong gusto, pero hanapin mo kung ano ang gusto ng Diyos. Dahil pag sinusundan mo ang kagustuhan ng Diyos, anuman ang gusto ng iyong puso ay ipagkakaloob niya. Mga kapatid, ang tawag po sa ating buhay ay maging banal. How can you become more holy and happy in this life? First, seek to be inspired always. Seek to understand, listen, rather than judging, rather than being right, and seek to be with God always. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hiyamang naliwanagan tayo sa salita ng Diyos at napatibay sa ating pasiyahang gawin ang nakakalugod sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, patuloy nawa siyang maging ilaw ng katotohanan at tagapagtanggol ng kalinisang puri. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, naway patuloy tayong maliwanagan sa kanilang pangaral at mabigyang inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa ating pamayanan, naway gampanan nila ang kanilang tungkulin ng bukas loob at tapat sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, patuloy mo kaming tinatawag upang maging asin at lupa at liwanag ng mundo. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang tuwina maging asin at liwanag sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyong wag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Alalahanin po natin ang ating mga kapatid ngayon na may kapansanan, sakit at malubhang karamdaman. Pinapanalangin natin sila sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, ipinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa
Palakasin mo po sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa aming batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay makaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 3 bagay ang kailangan nating araw-araw na hanapin. Seek to be inspired. Dahil kung inspired ka, kahit na ano ang iyong pagsubok o problema ngayon, magkakaroon ka ng lakas at ganang magpatuloy. Amen? Seek to understand, to listen, rather than to judge, rather than to be right. Nakakasakit sa kalooban ng iba pag agad mo silang hinuhusgahan, pag agad mong pinaparamdam na mas tama ka kesa sa kanila. Nagiging mas banal tayo pag tayo ay nagpapakumbaba, naguunawa at nagpapatawad sa iba. Amen? But thirdly and lastly, seek first to be with God before you do His will. Marami sa atin pumupunta sa simbahan, humihiling, pero wala naman relasyon o ugnayan sa Diyos. Mas mabilis kang mapagkakalooban ng Diyos kung kakilala ka niya. Kaya nga, let us seek to improve our relationship with God. Mga kapatid, ang tawag sa atin ng Diyos, maging banal. Maging kamukha natin siya, maging mas malapit pa sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.